morning po. Kumusta kayo mga kapatid? Ayan, mas mabuti kaysa dati. Ano? Ayan, binabati rin natin ng Happy Sabbath ang lahat natin mga viewers, no? Sa buong mundo. Ayan, live tayo sa Facebook. Di ko lang alang sa YouTube. Facebook ng Gospel and Music Ministry page and South Taguig District Youth. No? At binabati natin ng Happy Sabbath ang ating mga viewers sa mga oras na ito. At of course, ang ating 2021 ay magtatapos na, Brother Rafi. No? Actually, ngayon ay supposedly ang aming schedule ng Anchor's Hymn ay saan ngayon, Brother Rafi? Baljo. Yan, sa Baljo. No? Nandoon pangalan nun, si Pastor Soliano. ay kinancel natin dahil may schedule yata ang mga elders, no? Kasi parang kulang mga elders dito sa Batangas, no? For their elders banding. So, tuwan-tuwa na sana. They're very excited na ma-meet ang Anchor's Hymn Singers. Ay kinancel natin dahil sabi ko dito na lang tayo sa rooftop dahil merong elders banding. At least makapaglingkod tayo sa rooftop, no? Mga minamahal na mga kapatid. Last Sabbath ay galing kami sa Chongko. Chongko ba yun? Concho. Ayan. Concho sa Adventist Church sa 13 Martires, no? Mga minamahal. Ay tuwan-tuwa sila doon. Ang kanilang simbahan ay nag-uupa lang sila doon, mga kapatid. At napakaganda dahil yung lugar nila malamig. No? Walang aircon pero malamig yung kanilang lugar. Di na kailangan ng aircon dahil yung air lapos-lapos doon, mga kaigsunan, no? Mga kapatid. Yun ang advantage doon. No? At magtatapos na ang 2021. Ang COVID-19 nandyan pa rin, pero konti na lang, Sister Terry. No? Konti na lang. At salamat sa Diyos ay nakasurvive tayo sa daming karanasan, mga suliranin sa ating buhay na atin pong nararanasan. But we thank God and we praise the Lord dahil tayo'y mga survivors. Yan ang mga lingkod ng Diyos. Amen? Yan ang napakaganda, mga minamahal. At nakikita natin, buhay tayo, malusog, at kaya nating magpuri at maglingkod sa ating mga mahal na Panginoon. Kaya nga, napaka-bless natin dahil meron tayong Sabbath na ay binigay ang Diyos para tayo mangilin at para tayo sumamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. And ang ating lesson, mga minamahal, ay focus pa rin sa Book of Deuteronomy, kaya lang hindi siya sa loob nito, kundi sa mga sulat, no, sa ibang mga aklat kung paano naging pakinabang ang aklat ng Deuteronomy, mga minamahal. Tagalog na lang yung ginamit natin para hindi na tayo mag-translate, no, from English to Tagalog. Mga minamahal, kasi pag English yung gamitin natin, itatagalog pa natin. Di ba, Brother Rafi? Mas maayo ang Tagalog ba? Sa Bisaya pa. Tagalog. No, Deuteronomy sa mga huli o mga huling sulat o sa mga later writings, mga minamahal, na huli, no, mga later na lumabas after ng Deuteronomy. Ang ating key text ay it will found in Deuteronomy o Deuteronomy chapter 10, verse 15. It says, ang Panginoon ay nagkaroon lamang ng hilig sa iyong mga magulang na ibigin sila at Kanyang pinili ang kanilang binhi pagkamatay nila. Sa makatuwid bagay, kayo sa lahat ng mga bayan na gaya nakikita sa araw na ito. Let us pray, mga kapatid. Mahal naming Diyos, sa mga oras na ito kami nagpupuri at nagpapasalamat sa kabutihan na patuloy naming nararanasan. Salamat po sa inyong biyaya, sa inyong habag, sa inyong protection at pagmamahal. At sa mga oras na ito, narito kami upang amin pong i-review ang mga leksyon, aming hinihiling ang inyong patnubay, ang aming maranasan, ang wisdom from above ay amin pong makamtan at ang pangunguna ng Banal na Espiritu. We pray all these things in the loving name of Jesus. Amen. Okay, mga minamahal, yung aklat ng Deuteronomyo ay kung ating titingnan po, galing po yan sa salin kasi sa Greek ng tinatawag nating Old Testament. Ibig sabihin niya ay the second
law or the book of the law, no? Second book of the law or the repeated book. Repeated siya dahil ang Exodo kasi ay book of the law yun eh, no? Pero kung ating isosoma o summary o summarize natin from itong 5 books na ito, no? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy ay tinatawag itong Torah, no? Hindi Toratoy ha, Torah. Torah, no? Mga minamahal, o tinatawag itong Pentateuch. Ang Genesis o ang Deuteronomy o itong Book of Deuteronomy, ito ay panglimang aklat, no? Kaya ang tawag sa kanya ay repeated book of the law, no? Inulit, mga minamahal. Kaya napansin nyo, mabasa ninyo sa Exodo yung 10 Commandments, di ba ka? Mababasa ninyo. Pagdating sa Deuteronomy, nandyan din. Di ba? Repeated siya, mga minamahal, di ba? So, halos inulit siya, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, itong talatang ito ay napakaganda, mga kapatid, sapagkat ipinakikita dyan ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga ninuno, no? Mga magulang, di ba? Mga patriarka. At ang sabi dyan, mga minamahal na mga kapatid, ni Moises, sapagkat si Moises, gusto kong sabihin sa inyo, ang author ng Deuteronomy, mula Genesis hanggang Deuteronomy, ay si Moses. So Moses was the one who wrote the 5 books, kaya tinatawag siyang 5 books of Moses. Bakit siya tinawag? Because he was the one who wrote these 5 books, mga minamahal. Pero hindi nangangahulugan na siya ang sumulat, siya na may-ari ng kautusan. No, kasi marami ngayon nagsilitawan, makikipagdebate. Eh, wag nang sundin ng 10 utos dahil utos siya ni Moises. O, di ba? Kagad ang mga banat, no? Na pinasimple, Brother Mio, no? Brother Mio, kumusta ka, no? Salamat at nagbalik ang Brother Mio. No? So diyan, mga minamahal, pinakikita na sinabi ni Moises, ganun na lamang, no, yung pag-ibig ng Diyos sa mga magulang, no? Hilig ng pag-ibig ng Diyos. At pinili sila at yung kanyang binhi, pagkamatay ng mga magulang, aba, napakaganda, mga minamahal. Di ba? And then, ang sabi riyan, sa makatuwid bagay kayo sa lahat ng mga bayan na gaya nakikita sa araw na ito. O, di ba ga? Yung mga Hebrews, yung mga Israelita, mga minamahal na mga kapatid. No, kung ating titingnan, sa summary, kung ating mabamasa dyan, si Moises anya ang unang tao na sumulat ng salita ng Diyos. Aba, napakaswerte mo. No? Pag ikaw yung unang taong sumulat ng salita ng Diyos. And then, ang sabi diyan, ang Deuteronomy, ang isa sa pinakamatandang aklat sa Biblia. Di ba ka, mga kapatid? Isa sa pinakamatandang aklat. At ang sabi dito, nababasa o nabasa ng mga huling may akda ang aklat na ito at ang mga turo dito. Bakit binanggit po? Kasi maya-maya, ang content ng ating Sabbath School lesson ay nandoon sa iba't ibang mga aklat in connection with the book of Deuteronomy. Okay? Nandoon, mga minamahal. At ang sabi rito, maraming direkta at hindi direktang pagsipi sa Deuteronomy at mensaheng nawala. Oh, ayan ah. Mensahe nito sa lumang tipan. So makikita natin, mga kapatid, maya-maya malalaman natin bakit may mga pare-parehong sulat, no? Karamihan po, mga minamahal, ay nakasipi yan o quoted from other books, mga minamahal. Kaya kung titingnan mo, limbawa, yung lalo na sa Bagong Tipan at Lumang Tipan, marami po yung mababasa kayo sa Bagong Tipan na quoted from the Old Testament. No? Kaya pag nagsasabi sila, wala na yung Lumang Tipan, Bagong Tipan na lang. Pero may napapansin tayo. Meron silang Bagong Tipan na dinidistribute, sa dulo nilalagay yung aklat ng Proverbs at aklat ng Psalms. Kita niyo, mga minamahal? Di ba, nakakalito? And then, sasabihin lang, wala na yung Lumang Tipan, Bagong Tipan na lang. Ang problema, noong panahon ng mga apostol, noong panahon ng ating Panginoong Hesus, wala namang Bagong Tipan, Sister Ning. Wala. Eh, anong ginagamit nila? Ayun, Lumang Tipan. Naging Lumang Tipan lang naman ang tawag niyan dahil meron ng Bagong Tipan. Pero nung panahon ng ating Panginoong Hesukristo, wala namang ganyan eh. Kasi ang gamit-gamit nila, yung mga aklat ng Lumang Tipan. Like for example, ang ating Panginoong Hesukristo, nung nandito siya sa lupa, nung magbasa siya sa isang aklat doon sa sinagoga, anong aklat ang ginamit niya? Aklat ni Isaias. Wala akong nabasa na gumamit ang ating Panginoong Hesukristo, aklat ni Pablo. Ha? Wala ha?
Wala kang mabasa sa bagong tipan, ang Panginoong Yesus, nagbasa siya, aklat ni Mateo. Oh, nakasulat. Walang ganun, mga kapatid. Bakit? Kasi yung ginagamit nila, yung nasa lumang tipan. Kaya nga nung si Apostol Pablo, sumulat, Ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, 16 at 17. Sabi ni Apostol Pablo, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo. Di ba? Sa pagsaway, sa pagsansala. Di ba, mga kapatid? Ano kasulatan yung tinutukoy niya? Of course, he was referring to the Old Testament in his time, sapagkat yung bagong tipan hindi pa naman nabuo sa panahon nila. Sinusulat pa lang, mga kapatid. O, kita nyo? Di ba? Kaya napakahalaga eh. Mga kapatid, meron nga reliyon akong kilala. Tinalakay ko nga nung nakaraan yun eh. Pagka iba ang nagtanong sa kanya, ibang relihiyon, hindi Adventist, aba, okay ang 10 utos. Okay. Di ba? Okay ang 10 utos. Ano niya, may nagtanong na babae, paano malalaman na ikaw ay ginagabayan ng Holy Spirit? Aba, ginagabayan ka ng Holy Spirit kapag sumusunod ka sa utos ng Diyos. Huwag kang papatay. Hala, binanggit. Huwag kang mangangalunya. O, di ba? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Ginamit ang 10 utos. Inong Adventist ang nagtanong. Ang sabi ba naman kung 10 ang utos, sabi daw ng Sabadista, huwag na kayong magbautismo. Grabing. Tapos ang sabi pa niya, mga kapatid, doon ba sa 10 utos, meron ba doong smuggling? Meron ba doong bawal ang sigarilyo? Naunsa man yung taon, oy? Mga minamahal. Kaya makikita natin, nandyan ang pakinabang at still existing at ginagamit pa yung mula Genesis hanggang Malakyas. Hindi yan winala, mga kapatid. Kaya nga sa panahon nila, mga minamahal na mga kapatid ni Hosias, o di ba? Nandyan yung reformasyon at nanggaling yung reformasyon at napukaw sila para mag-reform o para i-reforma yung kanilang pananampalataya sa pagbabasaya ng aklat. Mamaya alamin natin kung anong aklat yan. Ni Himayas, ni Jeremiah o ni Jeremias. Andyan din po si Mikas at si Daniel, mga minamahal. O, yan po yung mga nariyan. Atin po yung pag-aaralan, no? Reformasyon, yung pagsamba, pagbabagong buhay, pagsunod, at pagpapanumbalik. Ayan. Lahat yan, nakabase lamang, mga minamahal na mga kapatid, sa isang aklat. Walang ibang aklat ng Deuteronomio. Okay? Yan po ang pinaka-sentro, mga minamahal na mga kapatid. Dadako tayo sa aklat ni Oseas o sa Oseas. Reformasyon o reformation, mga minamahal. Ang sabi diyan sa Ikalawang Hari 22:16, ganito ang sabi ng Panginoon, narito, ako'y magdadala ng kasamaan sa dakong ito at sa mga taga rito. Sa makatuwid bagay, lahat na salita na aklat na nabasa ng hari sa Huda. Merong binabanggit diyan, mga kapatid, na aklat. Okay? Salita ng aklat na nabasa ng hari. Sinong hari yon? Si Hosias. Okay? Si Hosias yung hari. At ang sabi dyan, si Hosias ay ang apo ni Meneses at anak ng masamang haring si Amon o si Amon. Pinili niyang huwag sundin ang kanilang halimbawa, sa halip ay hinanap ang Diyos ng buo niyang puso at ayusin ang templo. Kita nyo? Si Hosias, mga minamahal, na apo ni Meneses, na anak ni Haring Amon, hindi niya sinunod yung masamang halimbawa ng kanyang mga magulang. Aba, ito'y magandang anak. Magandang modelo na anak. Bakit? Sapagkat yung masamang gawain ng kanyang mga magulang, hindi niya sinunod. Halimbawa, ikaw ay pinanganak, Sister Maricel, sa isang pamilyang magnanakaw. Halimbawa lang, ikaw ay namulat doon. Aba, ang sarap ng ulam palagi. Galing sa nakaw. Diba? Galing sa nakaw. Nung nalaman mo, hala, ang pagnanakaw pala'y mali. Hindi mo ngayon sinunod. Nagtrabaho ka ng matino, no? Marangal na trabaho. Aba, napakaganda. Pagka sasabihin ka, uy, magnanakaw ka rin kasi yung
tatay at nanay mo magnanakaw. Kaya mong ipagmalaki. Oy, hindi no, nagtrabaho ako ng marangal. Di ba? Kaya mong ipagmalaki. Bakit? Hindi mo sinunod, no, Sister Rachel, yung masamang halimbawa ng magulang mo. At ganyan ang ginawa ni Hoseas, mga minamahal. That's why there was a reformation happened in his time. Bakit meron? Sapagat ang sabi dyan, hinanap niya. Pinili niyang huwag sundin ang halimbawa ng magulang niya sa halip. Hinanap niya ang alin? Ang Diyos. Hinanap niya, mga minamahal, ng buo niyang puso at ipinaayos yung templo. Napakaganda ng kanyang ginawa, mga minamahal na mga kapatid. No? Halimbawa, yung magulang mo hindi pala samba. Mula nung ipinanganak ka sa mundo, ikaw, hindi ka sumunod sa kanila. Hinanap mo ang Diyos. Sumunod ka sa Kanya. Sumamba ka. Naglingkod ka. Napakagandang halimbawa mong anak sa iyong mga magulang. Di ba? Dahil minsan, ang mga magulang ay hindi naging halimbawa sa mga anak na tama. Ikaw ngayon na anak na naging namulat sa tama, ikaw ngayon maging halimbawa sa iyong mga magulang na mali. Napakaganda, no? At ganyan, mga minamahal, si Hoseas, mga minamahal, hari Hoseas, no? At ang sabi pa riyan, ang aklat ng kautusan, referring to the book of Deuteronomy, ay nakita sa templo. Ayon, mga minamahal, sa ating leksyon, si Josiah became king, no? Brother Roy, no? Happy Sabbath. When he was 8 years old. Napakaganda, no? When he was 8 years old, he was king for 31 years, mga minamahal na mga kapatid, from 640 BC to 609. Napakataas na panahon paghahari niya, no? 31 years. At ang sabi diyan, when Josiah was 18 years old, something big happened. No? Merong nangyari, mga minamahal. This happening changed the history of Israel for a long, long time. Bakit? Sapagat ang sabi rito, mga minamahal na mga kapatid, ang aklat ng Deuteronomy ay matagal na nawala, no? Hindi na nabasa, no? Pero ang sabi rito, mga kapatid, Josiah, no? It was Josiah who found nung siya naging hari. Napakita ninyo? Bibihira sa mga hari, mga leaders, o presidente, ang magbalik loob sa Diyos. No? Na maglingkod na may takot sa Diyos. Karamihan, wala, mga minamahal. No? Dahil, presidente ako. Ako yung king. No? Ako yung leader. Ako yung hari. Dapat ako yung masunod. At kung ano yung gusto ko, yun ang mangyayari. Hindi pala yun ang kalooban ng Diyos. At diba mga kapatid, yan ang nangyayari, mga minamahal, no? Kaya nga ang sabi dito, nung marinig ni Hoseas ang Kabanata 28, pinunit niya ang kanyang mga damit. Naunawaan niya ang parusang nararapat sa kanyang bayan dahil sa kanilang kasamaan. Kita niyo, mga minamahal? Hindi nangyari ito sa tatay niya. Diba? Pero nangyari sa kanya dahil nabuksan ng kanyang isipan. At ang sabi pa riyan, mga minamahal, hinanap ang Diyos. Kaya nga, tama yung nasa aklat ng Isaias, hanapin mo ang Panginoon. Diba? Isaiah 55, hanapin mo ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Okay? Hanapin mo ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Napakaganda, mga kapatid. Sapagkat kapag ka naghanap ka sa Panginoon, na sarado na ang pintuan ng awa, wala ka nang magagawa. No? Kaya nga yung awit na, ano ba yung awit ni Misael? Ang aking panalangin, tayong lahat ay makarating. Ano bang mensahe ng awit na yon? Darating ang oras, ibubuhos ng langit. Ano yon? Ang mangkok sa lupa. Diba? Ibubuhos yung mangkok. Ano ba yung naroon? That's the story, mga minamahal, of the 7 last plagues. Na ang matatamaan nun, hindi mga lingkod ng Diyos. Diba? Ngayon, kung ikaw ngayon ay hindi ka lingkod ng Diyos, kahit anong likay-likay mo, no? Anong ilag-ilag pala, Brother Rafi. No? Kahit anong ilag mo, hindi pwedeng hindi ka matamaan dahil hindi ka lingkod ng Diyos, no? Brother Roy, yun ang mangyayari. Kaya nga yung mga matamaan sa huling 7 salot, anong reaksyon nila sa Diyos? Binumura nila, nilalait nila, mga kapatid. Kung ano-ano mga pinagsasabing masama dahil tinamaan sila sa mga ganon.
Pero yung mga anak ng Diyos, yung mga tapat, aba, napakaganda mga minamahal sapagkat merong protection mula sa Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. At isa sa napakagandang bagay dyan, when the 7 last plagues i-poured out, mga kapatid, yung mga lingkod ng Diyos, wala ng takot. Ngayon, takot tayo. Ay, baka ma-COVID tayo. Huwag tayong pumunta sa palengke. Ang daming tao, no? Walang face mask, di ba? Mga kapatid, takot tayo. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, maraming mga pangamba sa ating mga sarili. Pero, alam nyo ba, pagka itatatak na ang huling ulan ng banal na espiritu, kahit babariling ka, matatakot na lang yung babaril sa'yo. Aba, bakit? Kasi ikaw, wala ka ng takot because you are sealed by the Holy Spirit. Mga kapatid, ibig sabihin, pag sealed ka na ng Holy Spirit, mga kapatid, meron ka ng assurance na sa Diyos ka talaga. Yun ang napakagandang bagay eh. Meron ka ng assurance na sa Diyos ka talaga, mga kapatid. Ibig sabihin, talagang faithful ka na naglilingkod sa Panginoon, walang bahid ng maling doktrina. O, bakit sinabi natin walang bahid ng maling doktrina? O, dahil hindi nahaluan. Marami kasing maling doktrina, minsan ay napasok sa atin. Mga kapatid, no? Meron nga doktrina ngayon na lumilitaw. Mag-ingat kayo, mga kapatid, ha? May doktrina ngayon lumilitaw. Wala daw 3 persona. Ama, anak lamang, anya, walang Holy Spirit. Pag naniwala ka daw sa Holy Spirit, sa diablo ka. Dahil yun daw, Holy Spirit, sa demonyo. O, kita nyo yung aral na yan, mga kapatid. O, kaya nga, yung mga walang Holy Spirit, alam nyo kung anong meron sa kanila? Mga evil spirit, Brother Rafi. Oh, totoo yan. Pag wala kang Holy Spirit at ayaw mo sa Holy Spirit, there's something wrong with you. No? Walang Holy Spirit, bad spirit ang meron dyan. No? Evil spirit, mga kapatid. No? Meron pang mga aral ngayon. Kaya, mga kapatid, sa social media, marami diyang mga mapapanood kayo na maliligaw kayo. Pagka hindi nyo alam ang doktrina. Bakit ba naman kasi, mga kapatid, marami tayong mga media ministry, no? Mayroon ng Hope Channel, marami tayong video sa YouTube, ba't ang pinapanood ay iba? Tama. O, diba? Mas maraming na pinapanood na mga funny videos, pinapanood na mga entertainment videos, no? Kaysa mga aral na itinuturo ng ating mga pastor, mga kapatid, no? Mga aral ng Biblia, o minsan pa, no? Mas may nanonood sa mga video ni Soriano kaysa mga video natin, mga kapatid. O, pag nanood kayo diyan, ligaw talaga. Ligaw, mga kapatid. O, tandaan nyo yan. Ligaw. Kaya nga, i-discourage natin sa ating programa, wag kayong magtanong sa maling tao, sa maling reliyon. Bakit? Mali kasi ang sagot dyan. O, may nagtanong na Adventist, Brother Roy. Yung sa taga-Brazil na namatay na. Ang tanong ba naman bawal daw po ba kainin ang baboy? Ba't doon ka nagtanong sa pastilan? Doon ka magtanong sa Biblia, doon sa sumusunod sa utos ng Diyos, nagtanong doon sa lumalabag. Ang sagot, baligtad. Anong gusto nating sabihin, mga kapatid? Maging aware tayo. Maging aware tayo. Kaya ang sabi ba naman ng sagot nilinis na ni Kristo yan, kapatid, no? Huwag kayo man paniwala dyan sa aral ng Sabadista, o sabi nung taga-Brazil, na namatay na, mga kapatid. Nilinis na ni Kristo. Saan sa Biblia, nilinis ni Kristo ang baboy? Pati ba naman salita ni Kristo, bababuyin? Mga kapatid, mag-ingat tayo. Bakit ko pinag-iingat kayo, mga kapatid? Dahil marami, no? Ayon sa observation natin, maraming naliligaw. Mag-ingat kayo sa napapanood sa internet. Oh, kaya sinasabi nila, ay, huwag tayo magpa-vaccine. Mark of the beast. Mark of the beast. Sino nagsabi sa inyo, mark of the beast yung vaccine? Oh, di ba? Mga kapatid, alam nyo, kaninong paniniwala yan? Sa born again. Kaya mali.
Walang prophecy na ang vaccine mark of the beast. Mga kapatid, no? Walang prophecy na gano'n, mga kapatid. Oh, nandyan niya sa microchip. Saan mo nabasa yan? Sino nagturo sa inyo yan? Born again. O kasi nanood ka sa mali. Kaya mali na paniwala ka sa mali. Ba't ko sinasabi ito? Dahil yung ating pinag-aaralan, mga kapatid, sa leksyon, may tinatawag na reformation. Bakit reformation? Lumaki siya sa hindi lingkod ng Diyos na magulang. Pero bakit siya nabago? Nagbasa ng aklat ng kautusan, mga kapatid. O, di ba? Nagbasa ng aklat ng kautusan. O, may nagtanong pa isa. No? Mas maganda yung maging, no? Totoo. May nagtanong pa. No? Totoo po ba na may sabat? Sabadista, ang tanong, Brother John, totoong may sabat? Nagtanong sa maling tao? Kaya ang tanong, wala na yang ikapitong araw ng sabat, mga kapatid. Si Kristo na ang sabat. O yun ang sabi. Ano nangyari? Ay, ganun po ba? O lilipat na? O mayroong isang Adventist. 14 years naging Adventist. 1 year nanood kay Soriano, naging dating daan. Ang bait nung Adventist pa. Nung naging dating daan, nagka-chat kami, pinagmumura ako. Ang sabi ko sa kanya, mga kapatid, no? Sabi ko sa kanya, alam mo, Brad, noong hindi ka pa dating daan, ang bait mo. Oo, sinabi ko. No? Mayroon kaming chat, no? Ang bait mo, hindi ka nagsasalita ng masakit, hindi ka nagmumura. Pero hanga ako sa iyo ngayon. Diyan sa pinagmamalaki mong relihiyon, ang lakas mo nang magmura. Hindi siya makaimik, mga kapatid. Sabi ko, ang lakas mo nang magmura, Brad. Sabi ko sa kanya. Oh, hindi siya ngayon makaimik. Sabi niya kasi, mga kapatid, manood ka kay Brother Soriano, baka makaunawa ka, ang sabi sa akin. Sabi ko, pastilan, Brad, nasa tama ka, lumipat ka sa mali, tingnan mo buhay mo ngayon. Oh, mabuti pa si Brother Mio, dating daan dati, nasa tama na ngayon. Mga kapatid. Kaya tama yung sinabi sa Job 22:15, mananatili ka ba sa dating daan na masamang tao'y ito ang nilalakaran? Tama ang Biblia. No, kung nandito pa si Elder Dong, sabi, oo mga kapatid. O, gaganon yung si Elder Dong eh. Si Elder, totoo mga kapatid. Di ba? Mga minamahal. Di ba? Tama ang Biblia, mga minamahal. O, yung kapitbahay nila, Sister Dan sa Quezon City, narinig ko mismo, yung anak na membro dyan, minumura ang magulang. O, kung sa tatay ko yan, bugbog sarado ka. No? Karatihin ka talaga ng tatay ko. Pag anak ka na pasaway, mumurahin mo yung magulang mo. Hindi magandang turo yan, mga kapatid. Kaya walang maganda may dudulot. Huwag kayo magtanong sa mali. Mali ang sagot doon, mga kapatid. Si Hoseas, no? Nung naging hari siya, he found out, mga kapatid, na mali pala yung kanyang tawag nito, yung namulatan. Kaya ang nangyari, binasa niya ang aklat ng kautusan. Nung binasa niya ang aklat ng kautusan, mga minamahal na mga kapatid, ang sabi, pinunit niya ang kanyang damit, nalaman niya, yung kanya palang bayan, narapat na hatulan. It's because of their sins, mga kapatid. Oh. Yung mga leaders sa ating iglesia, hindi hahayaan ang mga miyembro mapunta sa impyerno, mga kapatid. Kaya nga, araw-araw, meron tayong mga programa, Miyerkules, Biyernes, Sabado. Ang problema, tamad tayo. Tamad manood. Dahil maraming mga Korean novela. Maraming mga, di ba, no? Mga babae. Maraming mga pinapanood na ano pa ba yung mga teleserye na yan. Di ba? Minsan pa mga nakalimutan mag-worship, nakalimutan magbasa ng Biblia. Huwag pakampante, mga kapatid. Alam nyo, sabi sa aklat ng unang Korinto, mga kapatid, siyang nakatayo. O, tandaan nyo ito ha. Siyang nakatayo. Mag-ingat siya. Baka siya'y mabuhal. Mga kapatid. No? Kaya huwag kang pakapanti. Ay, Adventist, ligtas na ako. No? Dahil di ako kumakain ng baboy. O, ligtas ka sa
sa ano tawag nito, sa bad cholesterol, no? Mga kapatid. Pero mag-ingat ka. Baka ang buhay mo malayo kay Kristo, mga kapatid, no? Yun ang ipinag-iingatan natin. Dahil sa ating pinag-aaralan, no? Mga kapatid, ito'y hari. O tayo, mga ordinaryo lang tayo, mga tao. Pero mahalaga, no, mga kapatid, na alam natin ang nakasulat, alam natin ang turo ng Biblia, mga kapatid. No? Dapat alam natin. Kaya pag may nagturo, wala na yung Old Testament. Aba, tanungin mo, saan ka ba nanggaling? Sino may likha sa'yo? Ang Diyos. O sabihin, ang Diyos ang naglikha. Saan mo nabasa? Sa bagong tipan na nilikha ka ng Diyos. O, di ba? Hanapin niya ngayon sa bagong tipan. Saan kaya yon? Brother Eli? Oy, brother. Saan yun? Nasa Genesis yun, kapatid. Akala ko wala na yung bagong lumang tipan. O, hindi ngayon alam, mga kapatid. Kaya mag-ingat tayo. Napakaswerte natin. Ito lang yung samahan, ang Seventh-day Adventist. Gusto ko liwanagin, mga kapatid. Ito lang yung samahan na alam ko. Pagkatapos mong mabautismuhan, bibigyan ka ng sarili mong Biblia. Libre, mga kapatid. Sister Michelle, nandito Sister Michelle, no? May Biblia ka, Sister Michelle, ano? Binigyan ka pagkatapos mabautismuhan. Kita nyo, mga kapatid. Ibang reliyon, pinagbabawalan eh. Pumasok ka dyan sa kapilya na matutulis. Sabihin sa'yo, huwag kayo magbasa ng Biblia. Hindi pinahintulot sa inyo. Ministro lang pwede, Sister MM. Aba, ayun sabihin ng ministro, si Kristo'y tao at hindi Diyos. Ang sagot, opo, opo. Ganun ba ang sagot? Sunod-sunod. Nabasa sa Biblia, wala pala yung talata, si Kristo'y tao at hindi Diyos. Walang talatang ganun. Dahil ikaw membro at parati ka, opo. Hindi ka nagbasa ng Biblia. Dito sa Seventh-day Adventist, mga kapatid, tigi isang Biblia, isang pamilya mabautismuhan. Halimbawa, yung si brother, Sister Michelle, 4 yan sila nabautismuhan. Yung 2 nilang anak kasama. Pagkatapos mabautismuhan, ilang Biblia, Sister Michelle, natanggap? 4 din. Magkano ang bayad? Libre. Libre, mga kapatid. Libre. Sa ating programa, may nag-chat, paano po magkaroon ng Biblia? Nagtanong, Katoliko, bakit wala ka bang Biblia? Hindi kami binigyan ng pare eh. Gusto ko malaman ang katotohanan. Meron siyang pinsan sa Italy na nakapanood. Nag-message ngayon, magpadala ko ng Biblia, ibigay mo sa aking pinsan na gustong malaman ng katotohanan. Ngayon, nanonood sa programa palagi. Tanggap-tanggap niya na yung Biblia, 2. Laguna. Yung isa naman sa Pampanga, mga kapatid, 2 Biblia din. No? Pinipicturan pagka na-receive na nila. Ito, may nakalagay pa nga, Seventh-day Adventist Central Luzon Conference. Napakaganda. Mga kapatid. Bakit? Walang Biblia sa kanila, sa atin. Binibigay libre, mga kapatid. Ba't di natin binasa? No? Alam nyo ba, nung maliit pa ako, mga kapatid, uso yung maliliit na aklat. Anong tawag doon? Pocketbook. Yung nakasulat doon, mga love romance. Di ba? Binabasa ng mga dalaga, mga bagong mag-asawa. Sabi ko, ba't yun yung binabasa, mga kapatid? Kasi laki lang yun ang bagong tipan eh. No? Mas yun ang binabasa, sikat yun sa amin. Kaysa Biblia, never ako nakakita sa amin na dalaga, may asawa, mga kapatid, na nagbasa ng Biblia. Walang ganun. Ang nakita ko yung lola sa amin, nagro-rosaryo, no? Kasi laki din, rosaryo. Maghimaya ka, Maria. Di ba? Mga ganun. No? Nakalagay. Wala, mga kapatid. Wala. Alam nyo, ito payo ko sa inyo, mga kapatid. Habang may panahon pa, at libre pang magbasa ng Biblia. Magbasa, mga kapatid. Magbasa talaga. Maglaan kayo, mga kapatid, ng kahit 1 oras, 30 minutes in a day. Naalala ko nung tayo. Ano tawag noon? Yung nandun tayo sa Laguna? Camping ba yun? Camping? Nagpagawa tayo ng activity na langit at impyerno, Brother John? No?
Oh, langit at impyerno. Nandun ka, Brother Mio, no? Time na yun? Andun. Mga kapatid, no? Tawa ng tawa sa tintin. Ang daming na impyerno, mga kapatid. Sister, nandun ka, Sister Elo, doon? Ang daming na impyerno. Siguro mga 30% lang langit ang punta. No? Ay, merong guide yun Brother Mio, no? Merong guide na tali. Oh. Pag mayroon ka pagpipilian doon, Sister Maricel, wala ka pa noon, no? Sa sunod, makasama ka. Meron, mga kapatid. May nakalagay doon, ang isa, langit. Yung isa, impyerno. Mga kapatid. Pagmulat na, kasi nakapikit lahat yun Susundan mo lang yung tali hanggang dulo. May pagpipilian kang tali. Pagdating sa dulo, pagmulat ng mata, sa impyerno, ang dami nila. Ando ka na noon, Sister Merly? Ando ka na noon? Alam nyo, mga kapatid, pagkatapos ng activity na napakaganda, sabi ko, magbigay ng reflection, ano ang natutunan sa ating activity. Apa, si Sister Ning, naalala ko pa, sabi niya, hindi ko matanggap. Impyerno ako. Lagi ako, naglilingkod ako ng tapat sa Panginoon. Yun ang sabi niya. Sabi ni Brother Rafi, ay okay lang yan, magkasama naman tayo. Pinatawa ni Brother Rafi, umiyak si Sister Ning. No? Hindi pa totoo totoo yung mga kapatid. No? At isa doon sa hindi ko makalimutan, yung sinabi ni Sister Terry Agbo. Sabi niya, simula ngayon, magbasa na ako ng Biblia isang bisis sa isang araw. Kasi impyerno din, mga kapatid. No? Yun ang sabi niya, mga kapatid. Hindi ko makalimutan. No, magbasa na ako ng Biblia kasi sa sobrang busy, no, mga business, wala na akong time. Pero ngayon, maglaan na ako. Iwan ko lang. No? Yun ang sabi. Maganda yun, mga kapatid. Alam nyo kung bakit? Namulat tayo sa ganung bagay. Namulat tayo kasi minsan, sa sobrang busy natin, nakalimutan na yung magbasa ng Biblia. Pagkagising sa umaga, ang mamemorize lang, Brother John. Remember the Sabbath day, kahit Sunday, no, pagising, remember the Sabbath, magsimula na, yun lang na i-memorize, mga kapatid. Di ba ka? Si Josiah, no, diyan pa lang tayo, ang dami na nating matutunang leksyon, mga kapatid. It is a wake-up call, no, sa bawat isa sa atin. No? Bakit? Bakit wake-up call? Kasi may mga Biblia tayo, pag nagsamba, hindi man lang dala, taas kamay sa may dala. Di ba? Bilang ra, no, mga kapatid. That's the problem, mga kapatid, na we need, no? We need a reformation like Josiah, mga kapatid. Ni-reform niya, no? Nung matagpuan niya yung aklat ng Panginoon, binuksan niya, binasa, merong judgment na mangyayari. Grabe ang pagkalugmok niya, grabe ang pagkalungkot niya, bayan niya parusahan ng Diyos dahil sa kasamaan. Mga kapatid, at hindi yan ipahintulot sa atin ng Diyos kung tayo'y naglilingkod ng tapat sa Kanya. Mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, wag na wag kayo, ulitin ko, wag na wag kayong manood sa maling video, mali ang matutunan nyo. Wag na wag kayong magtanong sa maling taong tatanungan, mali ang isasagot, mga kapatid. Okay? Kaya mahalaga ang gagawin natin, reformation like Josiah. Anong ginagawa niya? Binuksan niya, binasa niya ang aklat ng Panginoon, ang aklat ng kautusan. Nalaman niya ang katotohanan, mga kapatid ko. No? Kaya nga ang sabi dyan, no? Kinonsulta ni Osias ang Diyos sa pamamagitan ni Propetesa Hulda at nagpasya siyang simulan ang reforma sa espiritual. O kita nyo? Upang iwan ng Israel ang kasalanan at bumalik sa Diyos. Ang ganda, mga kapatid. No? Kinonsulta ni Propeta Osias. Sino? Si Prophetess Hulda. Mga kapatid, sabi nila, walang babaeng propeta. May nagtanong sa aking programa. Meron ba niyang propetang babae? Dahil si Mrs. White, propeta hindi daw propeta si Mrs. White dahil walang propetang babae. Sabi ko, ilang talata, Brad, ang gusto mo? Daming propetang babae sa Biblia. Ito, sa time ni Osias, si Hulda. Kasi kung lalaki yan, dapat Huldo. Hulda, no? Andyan pa si Ana. Di ba, mga kapatid? Ang liwanag, no? At kinonsultan niya ang propeta ng Diyos. At pagkatapos noon, mga kapatid, nagpasya siyang simula ng alin? Reforma. Sa atin, matagal na walang reformation seminar dito, no?
Dapat magkaroon ulit mga kapatid. No? At ang sabi diyan, alin diyan yung reforma sa spiritual, mga kapatid. Alam nyo, napakalaking chance na sa atin na mga lingkod ng Diyos nitong pandemya. Halimbawa, mas marami kang time na maglingkod sa Diyos. Ang problema, mas maraming time ang makipag-chismis, maraming time ang kung ano mga bagay na pinagagawa na malayo sa Diyos. Dapat yung time mas maganda yon kasi pagka busy ka, sabihin, wala kasing time. Nung marami ng time, nung mawalan ng trabaho, iba na tuloy ang tinatrabaho, mga kapatid. No? Kaya dito mahalaga yung tinatawag na spiritual reformation, mga kapatid, upang iwan ng Israel ang kasalanan at bumalik sa Diyos. Ganon din naman tayo, mga kapatid. No? Mahalaga na mayroon tayong spiritual reformation para ma-revive yung ating pananampalatayang natutulog na, pananampalatayang nanghihina na, pananampalatayang mawawala na. I-revive, mga kapatid. Kasi pag nawala yan, mga kapatid ko, para mo na rin tinalikuran ang Panginoon. No? Mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, kung ating titingnan yung 2 hari, binasa ni Sapan sa harap ng hari at nangyari nang marinig ng hari ang mga salita ng aklat ng kautusan na kanyang hinapak ang kanyang suot. O, di ba mga kapatid? Hinapak niya sa sobrang lungkot niya, mga kapatid. At pinausisa niya, no? Kita niyo, pinausisa niya sa Panginoon. At nakikita natin, mga minamahal, sapagkat ang iyong puso ay malumanay at ikay nagpakababa sa harapan ng Panginoon nang iyong marinig ang aking salita laban sa dakong ito at laban sa mga taga rito na sila'y magiging kagibaan at sumpa at hinapak mo ang iyong kasuutan at umiyak sa harap ko, ay dininig naman kita, sabi ng Panginoon. Napakaganda. Bakit napakaganda? Mga minamahal, kapag narinig mo yung salita ng Diyos, may panawagan sa iyo, huwag kang magmalaki. Huwag mong i-defend ang sarili mo sa harap ng Panginoon. Ano ang dapat gawin? Ang sabi diyan, mga kapatid ko, naging malumanay ang puso niya at nagpakababa sa harap ng Panginoon. Okay? Nung nagpakababa siya, ano nangyari, mga minamahal na mga kapatid? Nung nagpakababa siya dahil narinig niya yung salita niya ng Panginoon, hinapak niya ang kasuotan, mga kapatid, umiyak sa harap ng Panginoon. Anong response ng Diyos? Dininig siya ng Diyos, mga kapatid. Kaya mahalaga yun eh. Pagka lumapit tayo sa Panginoon, lumapit tayo na empty tayo. Okay? Lumapit tayo na may pagpakumbaba sa Diyos. Mga kapatid, lumapit ka na isang makasalanan na kailangan mo ng Kristo sa buhay mo. Kasi pagka feeling mo, wala kang kasalanan, di mo kailangan si Kristo. Mga kapatid. Yan ang problema. Kaya, pagka lumapit ka sa Panginoon, with a humble heart, napakaganda. May pagtangis pa nga, Sabi ng Panginoon, dininig kita. Mga kapatid. Grabe ito kasi bayan niya. Sa atin, mga kapatid, no? Ito'y wake-up call sa atin. Mahalaga yung laging lumapit sa Panginoon. Huwag tayo lumapit pagka wala tayong bigas. Saka lang tayo lalapit, Panginoon, bigyan mo naman kami ng bigas. Nung marami ng bigas, hindi nakapagpasalamat. Sister Carmela. Nakalimutan, Brother Roy. Kasi busog na ang tiyan. No, mga kapatid. Kaya, pinahintulot ng Diyos yung maraming problema para maalala natin siya. Ito magandang bagay, no? Para maalala natin siya, mga kapatid. O tingnan niyo yung mga tinamaan sa ganito-ganyan. Napakalapit sa Diyos, Brother John. No? Napakalapit, Brother Roy. No? Laging madasalin. Maganda rin yun. Ang problema, pag nawala yung problema, wala na rin dasal na natitira. Mga kapatid, yan ang malaking problema. No? Yan si Haring Osias, mga kapatid. Nehemias, sa panahon niya, ibinalik yung tamang pagsamba, mga kapatid. Sapagkat sa panahon niya, maraming mga Diyos-Diyosa na sinasamba yung bayan. Kaya nga sa talata, ikaw ang Panginoon, ikaw lamang. Ikaw ang lumikha ng langit ng mga langit, pati ng lahat na natatanaw roon, ng lupa at lahat ng bagay na nangaroon, ng mga dagat at ng lahat ng nangaroon. At iyong pinamalaging lahat at ang hukbo ng langit ay sumasamba sa iyo. Ipinakikita rito, mga kapatid, no? Ikaw ang Panginoon. Ikaw lamang. Ipinakikita rito
na siguraduhin mo, yung sinasamba mo, yung tunay na Diyos. Bakit? Kasi marami ngayon, tumatawag sa Diyos, iba sinasamba. Mga kapatid, halimbawa, noong mga before 2014, no? Before 2014, Ate Terry. Si Ate Terry, Silapan, tumatawag din sa Panginoon. No? Nung hindi pa siya Adventista. Pero saan nakaluhod? Mga ribulto. Kaya sabi nandito si Kuya Darwin? Wala. Sabi ni Kuya Darwin sa akin pagka daw nananalangin na sila Ate Terry doon sa mga ribulto, medyo lasing siya. Tinatawanan daw niya. Mga kapatid. Bakit? Kasi nung hindi pa siya Adventist, alam niya na hindi naman yan ang totoo mga kapatid. Pero tumatawag sa Panginoon. Mali lang yung kaharap. Mga kapatid, ribulto. Meron nga nag-post sa Facebook nung nakaraan. Meron kasing baha na malakas, no? Yung ulan. Itong isang babae na ito na napakadiboto sa kanyang ribulto, nakaluhod. Panginoon, iligtas mo kami sa baha na ito. Lumaki ang baha, mga kapatid. Hindi gumalaw yung ribulto. Nung si umakyat na iniwan yung ribulto, lumutaw sa tubig. No, lumutang. Sabi niya, Panginoon ko, niligtas na yung ribulto, mga kapatid. Imbis na yung Panginoon niya, ang magliligtas sa kanya, siya na yung nagligtas sa Panginoon niya. O kita niyo, mga kapatid. Kaya sabi ni Nehemiah, ikaw lamang, Panginoon, ikaw lamang na may-ari ng langit at lupa, ang lumikha nito, ang dapat sambahin. Hindi yung mga iba't ibang kulay, pula, puti, no, may itim pa, nasa saan yung bandang itim? Itim na Nazareno. Meron pang ang pula, dyan sa kala Sister Raquel. Ang laki nun nakagano, no? Nakadalawang kamay, may nakasabit pa isang supot na barya, may nakasabit na mga bulaklak, no? At sinusuotan pa, mga kapatid, no? Tapos niluhod-luhuran. Kaya nagalit yung kapatid ni Sister Raquel. Pero nahimasmasan, no? Himasmasan siya. Mga kapatid ko. Bakit? Tama yung tumatawag tayo sa Panginoon, pero mali yung kontak no? Kakontak niya kung nakasagot pa yung mga ribulto, sasabihin niya, wrong number. Mga kapatid, wrong number Kaya nga, Jeremias 33:3, sabi ng Panginoon, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Sabi ng Panginoon. Magtataka ka, tawag ka ng tawag sa Panginoon, hindi man sumasagot. Yung palang tinawagan mo, bingi. Hindi lamang bingi, pipi pa. Totoo yan, no? Salmo, mga awit, 115, mga kapatid, 3 hanggang 8, sabi ng Biblia, ang kanilang mga Diyos, mga Diyos-Diyosan, pilak at ginto, yari sa kahoy. Di ba? May bibig, hindi magsasalita. May tainga, hindi makarinig. Kaya pala, pray ka ng pray, walang dinig yung panalangin mo. Bakit? Hindi nakarinig Ikaw lang. Di ba? Kaya sabi ni Nehemias, mga kapatid, yung pagsamba, nararapat lamang sa tunay na Diyos na may-ari at lumikha ng langit at ng lupa, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga galit ang Diyos, mga kapatid. Ang Diyos, siloso, no? Para lang yang asawa. Diba? Siloso ang Diyos. Pag iba ang sinasamba mo, natutuwa ba ang Diyos? Hindi natutuwa ang Diyos. Siya may-ari sa'yo, siya may likha sa'yo, hindi mo siya sasambahin. Mahirap yan mga kapatid. No? Para mag-asawa lang yan. Iba yung pinakasalan, no? Iba rin yung kasama araw-araw. Sweet pa, holding hands, mga kapatid. Di ba? Napakahirap, mga minamahal, no? Napakahirap. Magsiselos ka, masasaktan ka, no? Mga kapatid, ganon ang Diyos, mga kapatid. Siya ang may-ari sa atin, karapat-dapat lamang na si ating sambahin. Sabi sa Roma 1:25, tama ba yung talata ko? Baka magkamali, live pa naman tayo. Roma Kapitulo 1, anong sabi dito ng Biblia, mga kapatid? No, nagsabi dito, may sinabi ditong napakaganda, no? Ang sabi dito, mga minamahal na mga kapatid, 25, sapagkat pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos. Yan. At sila'y nagsisamba
At sila'y sumamba at naglingkod sa nilalang sa halip na sa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. Oh, yan, check. Makikita natin mga kapatid ko na pinalitan nila ng kasinungalingan yung katotohanan ng Diyos. Paano ko nasabi? Sabi ng Biblia, nagsisamba sila sa lumalang, sa nilalang kaysa lumalang. Imbes na yung sambahin yung Creator, yung created being ang sinamba. Alam nyo, sabi ng Biblia, yung mga sumasamba sa rebulto, mapapahiya yan sa harap ng Panginoon. Mapapahiya, kapatid. 44:9 hanggang 11 ng Isayas, mapapahiya sa Panginoon. Ang sabi ng Biblia, sila'y mapapahiya sa harap ko. Kapatid, pahiya talaga. Bakit? Tinatawag mo ba na may rebulto eh? Kaya galit ang Diyos noong time nila Moises. Nagtawag na ang Diyos kay Moises, di ba? Ibigay yung 10 utos. Pagbaba niya galing sa bundok, ano nangyari mga kapatid? Nung pababa galing sa bundok, ang nangyari, pinangunahan ni Aaron, sinasayaw-sayawan yung, rebulto na baka, di ba? Mga kapatid, nilagyan ng mga ginto, mga pilak, dinidekorasyonan, at isinasayaw, Brother John. Galit, no? Sa galit ni Moises, binagsak yung 2 tapyas na bato. May Diyos na tunay, sumamba pa sa mga rebulto. Napaka lapastangan, mga kapatid ko. Kaya nung malaman ko ang katotohanan, ang alam ko parang mga 3 beses lang yata ako nakasimba sa Katoliko, sa simbahan. Nung malaman ko yung rebulto, hindi pala pwede. Mga kapatid, ang dami sa amin Iba-iba. May prosesyon pa nga sa amin, yung Senior Santo Niño sa amin. May prosesyon, may katayan na baboy. Nakasama ako kasi ang hinahabol ko doon, pagkatapos kasi ng prosesyon, Sister Terry. May kainan, mga kapatid. Bibihira yung pagkain sa amin na ganun Probinsya. Pipila ka doon sa prosesyon dahil pagkatapos noon, pipila ka sa kainan. Mali na yung pinoprosesyon, mali na yung rebulto, mali pa yung kinakain. Pastilan, mga kapatid. Pasmo yun ang labas. Pasmo. Impatso pala, impatso. Di ba? Mali, mga kapatid. Kaya sa panahon ni Propeta Nehemiah, mga kapatid, ay pinakikita dyan na yung may-ari ng langit at ng lupa ang karapat dapat sambahin. Kaya sa kanya ay ibinalik yung tamang pagsamba sa tunay na Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Okay? Kaya sa panahon na yan, nandyan yung, di ba, itinayong muli yung sa templo, at nandyan yung panalangin ni Solomon, panalangin ng mga Levita, na ibalik, mga kapatid, yung tamang paraan. And then, yung mga awit, di ba? Kaya mahalaga yung may mga awit na hymno kasi part of prayer yan, mga kapatid, At ang sabi diyan, ang kasabihang ito ay nagpapakita ng pagkamaharlika, kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos. Palagi itong ginagamit sa pagsamba, sa panahon nila, mga kapatid. Matapos basahin ng mga Levita ang mga aklat ng kautosan. Have you noticed, mga kapatid? Sa mga aklat na binabanggit natin sa panahon ni Osias, panahon ni Nehemias, panahon ni Daniel, mga kapatid, ay laging binabanggit ang aklat ng kautosan referring to the book of Deuteronomy. Mga kapatid, na ang sabi riyan ay nanalangin sila upang sambahin ang Diyos dahil sa malikhain niyang kapangyarihan at para sa kung paano niya iningatan ang Israel. Okay, tayo mga kapatid, pinakikita dyan kung paano, mga minamahal na mga kapatid, nakita nila yung kadakilaan ng Diyos through His creation, mga minamahal. Di ba tayo maligaya? Hindi ba tayo masaya makita yung creation ng Panginoon? Napakaswerte natin, mga kapatid. Pero sa ating pag-appreciate sa mga bagay na ito, mahalaga na ating i-appreciate yung may likha nito, mga kapatid. Walang ibang ating Panginoong Diyos. Paano natin i-appreciate? Sa pamagitan ng mga praises and worships natin, mga kapatid. Kaya pagka Sabado, dapat hindi pala tayo dapat malate. Isa lang yung nag-amen talaga. Yun lagi lang nauuna sa simbahan. Diba? Lagi nauuna yan Sister Ning, tsaka si Brother Rafi. Buti na lang si Brother Rafi, hindi talaga nagbago ito. Mula nang nililigawan si Sister Ning, mga kapatid, madaling araw pa nasa simbahan. Wala lang siyang susi para buksan. Hanggang ngayon, Brother John,
maaga pa rin. Kaya malakas mag-amen basta alam mong mauna ka simbahan, no? Pero pag late ka, no, ang hirap. Men na lang, men. di mabanggit yung amen kasi nahuli, men na lang. Kapatid, di ba? No? Eto, pagbabagong buhay ni Jeremias. No? Hanggang anong oras ba tayo? Maaga kasi yung leksyon natin eh. No? Pagbabagong buhay ni Jeremias, mga kapatid, no? Sabi diyan, at iyong hanapin ako at masusumpungan ako. At sabi diyan, pagka iyong sisiyasatin ako ng iyong buong puso. Aba, kapag ka humahanap ka sa Diyos ng buong puso, mga kapatid, makikinig siya, matatagpuan siya, mga kapatid. Yun ang kagandahan nun, mga minamahal. Pero kung pagka ikaw ay kunyari lang tinanggap mo ang Panginoon, kunyari lang ha, aba, pagkatapos mo mabautismohan ng ilang mga Sabado, wala na sa simbahan. Bakit? Hindi sa kaibuturan ng kanyang puso nang galing, mga minamahal. No? Kapag ka kasi ikaw, tumanggap ka sa Panginoon, no? Natagpuan mo ang kanyang mga salita. Sabi ni Jeremias, kinain ko sila. No, ang ganda na sinabi ni Jeremias eh, no? Sa kanyang aklat, Kapitulo 6, sabi niya, nung matagpuan niya yung salita ng Panginoon, kinain niya. Ano ibig sabihin nun? Tinanggap niya, mga kapatid. Inaccept niya, isinabuhay niya, mga kapatid. Yun ang napakaganda. Di ba? Napakaganda, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, sa panahon na ito, sinipin ni Jeremias, mga minamahal na mga kapatid, yung aklat ng Deuteronomio 4:29. Sa konteksto ng kaganapan, mga kapatid, sa propesya, at pangangalatin kayo ng Panginoon sa mga bayan. Kaya nagkalat sila, yung iba pa nga, naging bihag, mga kapatid ko. No? At sa sandalang iyon, bahagi ng Israel ay naging alipin sa Babylonia dahil sa kanilang mga kasalanan. Pinahintulot ng Diyos maging alipin, it's because of their sins. It's because of their unbeliefs, mga kapatid. Ang problema, kapag ka ang isang tao, hayahay, yung isang tao ay okay yung kanyang buhay, akala niya, resulta, mga kapatid, no? Ito yung naging resulta sa kanilang pagiging makasalanan. Kaya nga ang sabi diyan, ang pananatili nila sa lupang pangako ay nasa kondisyon ng kanilang pagsunod. Obedience, mga kapatid. Obedience. Kaya ang pagsunod, napakahalaga yan sa isang lingkod ng Diyos. Halimbawa, ngayon, daming relihiyon, mga kapatid. No? Dami. Sasabihin nila, ay, manampalataya lang, ligtas na, di na kailangang sumunod. Mali. Pagka naligtas ka ng Panginoon, dapat maging masunurin ka. Hindi naligtas ka na, pasaway pa rin. Di ba? Merong ngayon nagsasabi, yung relihiyon nila na, kami lang ang maligtas. No? Pag hindi kayo pumasok sa aming iglesia, walang kaligtasan. Pero bago pumasok sa kapilya, magbuhot-buhot o saba. Pumasok! Mga kapatid. Nag-testimony yung kanilang dating ministro. For 35 years ito, di ba? Naalala niyo yung mga kapatid? Yung maliit lang na tao, lagi naka-Amerikana. Yung inimbitahan ni Tatay Go. Brother John, 35 years ministro yon. Ang sabi niya, totoo talaga, nagbuhot-buhot. No? Kaya may team daw yung... Kasi ito mga kapatid, tapos umiinom daw talaga sila. O, kita nyo? O, anong pinagbago nung wala pang Kristo sa may Kristo na? Walang difference. Yung isang samahan na malakas magmura. Pag may Kristo niya, may pagbabagong buhay. Yung dating Adventist na naging dating daan, nagmumura na. Nung Adventista, wala, mabait. Nung naging dating daan, ang lakas magmura. Mga kapatid, no? Sabi ko, ang bait mo na ngayon, Brad, lakas mo na magmura. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, pinakikita dyan yung pagsunod. Pag may Kristo ka, may pagsunod yon. Sabi nga ni Kristo, if you love me, keep my commandments. Pag sinabing keep, sundin. Mga kapatid, sundin. Tuparin. Hindi labagin. Wala akong nabasa sa Biblia o sa mga referensya na yung kahulugan ng keep ay paglabag. Walang ganun, mga kapatid. Pagsunod ang kahulugan nun. Kaya nga, at hindi lamang pagsunod, pagpapakita ito ng pag-ibig mo sa Diyos.
Tandaan natin yan. Mga kapatid, pagsunod, pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos. Bakit? Sabi ng unang Juan 5:3, ito ang pag-ibig natin sa Diyos. Na alin? Na ating sundin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat, mga kapatid. Kita ninyo? Mabigat yan paglabag sa loob mo. Mga kapatid, tingnan mo yung mga bata, no? Yung mga anak ninyo. Pagka utusan mo yan na mabigat sa loob niya, mabigat din ang hakbang niya sa paa. No? Di ba? Ano ba tawag niyan? Pag nabog pa, ay mama, oy. Di ba? O gumagano niya. Mabigat ang paa niyan. Pag utusan mo, mabigat ang loob, mabigat ang paa niyan. Mag-indak-indak, mga kapatid. No? Ganyan yung mga taong pasaway. Hindi sumusunod sa utos, Brother Roy. Pero alam nyo, nung pinapasok sila sa lupang pangako, no? Promised land, may kondisyon yon, pagsunod. Mga kapatid, alam nyo si Moises, siya yung leader sa Israel nung nilikas niya mula sa Ehipto. Pero alam nyo ba, umabot na lang edad niya na 120. Mas matanda pa si Nanay Francisca, no? Namatay 2 weeks ago, 124. 120 lang si Moises. Namatay siya, mga kapatid, hindi nakapasok sa lupang pangako. Bakit? Dahil yung kanyang dinalang mga tao, puro reklamador. Kaya siya, pag nakipag-usap siya sa Panginoon, puro din reklamo. Mga kapatid, kaya nga, may time pa nga sinabi niya, Panginoon, no, patayin mo na lang ako. Ay, pastilan, pangunahan pa ang Panginoon. Mga kapatid. Pero ganun pa man, ayon sa mga scholars, Moses was the best friend of Jesus. Kaya nga nung namatay siya, yung lakas na, kahit matanda na, hindi nawala. Yung mata niya, kahit matanda na, hindi lumabo. Mga kapatid. Ngayon sa atin, marami na naka-apat ang mata. No? Dahil pag tanggalin ko ito, di ko na makita yung sa dulo. Mga kapatid. Pero sa panahon ni Moises, di nawala yung kanyang lakas, yung kanyang paningin, hindi lumabo. Kaya nga, hindi nakatiis ng kamatayan eh. Ipinadala si Moises. Itong dalawa, mga example ito ng mga taong maliligtas sa huling araw. Kasi may madatnan na buhay ang Panginoon. Example yon si Elias na hindi namamatay. Si Moises naman, example doon sa mga namatay na binuhay. No? Nabubuhayin pagdating ng ating Panginoon. Noong ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, naghirap bago siya mamatay, ipinadala si Moises at si Elias. Ano ang purpose? I-comfort si Jesus. Mga kapatid, no? I-comfort, mga minamahal na mga kapatid. So makita natin, mga minamahal na mga kapatid ko, mahalaga yung pagsunod, mga kapatid. Kung susunod ka man lang, ayusin na yung pagsunod, mga kapatid. No? Ayusin. Hindi yung may pagka-bagulbulan pala. No? Ano ba Tagalog nun? Bagulbulan. May kanta ngayong bagulbulan na Bisaya eh. O, bahala na kayo magtagalog sa mga katabi nyo, ha? Mga kapatid. Kaya nga, ang sabi dyan, ang solusyon na iminungkahi ni Moises ay pagbabago ng kanilang ugali, mga kapatid. Dahil minsan, no, mayroon nga akong book na nabili sa market, 29 pesos. Ay, meron akong nabasa doon na meron pa rin anyang mga tao na tinatawag nating dala-dala yung kanilang mga darling sins. Mga habitual sins, yung hindi mawala-wala, mga kapatid. Kailangang mawala yun. Anong iminungkahi ni Moises? Pagbabago ng ugali. Ikinumpirma ito ni Jeremias. Kailangan, nasabi rito, kailangan nilang hanapin ang Diyos ng buo nilang puso, matatanggap natin ang pagpapala ng tipan kung gagawin natin iyon. Kaya nga, pag ikaw ay tapat na lingkod sa Diyos, masunurin ka sa Diyos, pinagpapala ka. Lalo na, pagtapat ka sa ikapo. Mga kapatid. O, tandaan niyo yun, ha? Marami nagrereklamo. Bakit daw nag-iikapo? Konti lang daw yung ikapo. Maliit lang. Dapat daw, pasya ng puso. Pasya ng puso. No? Kasi yung iba, 1 million kay kapatid na ganito. Brother Mio, ha? Ay, malaki yun. Doon lang tayo sa ikapo. Ito ay test.
of your faithfulness to the Lord. Unang Korinto 4:2, kailangan sa mga katiwala ay matagpo ang nagtatapat, mga kapatid. Tandaan natin yan, ha? Matagpo ang nagtatapat. O, isa sa pagiging tapat mo, ibalik mo yung sa Diyos. No? Sabi nga ng Panginoong Hesus, ang kay Caesar, kay Caesar. Mga kapatid, ang problema minsan sa atin, yung sa Diyos, sa atin din, mali yung mga kapatid. No? Parang sa isang linggo, Sabado na lang hiningi ng Diyos. Aba, pati yung Sabado hinihingi mo sa Diyos. Abay, mali yun. Kung baligtarin ng Diyos, o sige, Sabado sa inyo, akin yung linggo hanggang Biyernes. Baka mga panot tayo sa Buti na lang, walang panot ngayon dito. Mga kapatid. Di ba? Huwag tayong magreklamo kung yung isang araw na lang na Sabado sa Diyos, huwag na nating hingin pa, Panginoon, pwede bang kalahati lang? Ha? Huwag, mga kapatid. Obedience is very important. Napakahalaga. Sabi dyan sa ating pinag-aralan, pagka masunurin ka, pinagpapala ka, mga kapatid. Kaya kami, nung mga maliliit pa kami, kung sino masunurin sa amin, aba, may piso. Kasi yung piso nung araw, ang laki na noon. Diba? Nung piso nung araw. Kala mo, ang tanda ko na, no? Pero wala pa akong 30, ha? Kapatid. Ang piso nung araw, malaki na. Mga kapatid, pag masunurin ka, pag hindi ka masunurin, pasaway ka. Aba, ito, yung 2 por 2, mga kapatid. Ganon yung mga magulang. Sa Panginoon, pag masunurin ka, sa panahon nila, pinagpapala, mga kapatid. Sa kanila kasi uso yung tipan, kasunduan. Pag pagpapalain ka, sumunod, aba, meron kang problema, mga kapatid, no? Ito pa, Mikas, pagdating sa pagsunod, dito, inulit lang din, mga kapatid ko, mahalaga yung pagsunod. Sapagkat ang sabi riyan, kanyang ipinakilala sa iyo o tao kung ano ang mabuti. Tandaan nyo, ano pinakilala ng Diyos? Yung pagiging mabuti. At ano ang hiningi ng Panginoon sa iyo? Kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Kaya yung sermon natin nung Sabado doon sa 13 Martires, mga kapatid, mahalaga yung lagi mong i-recognize na ang Diyos ay kasama mo araw-araw. Pagka kinikilala mo na kasama mo ang Diyos araw-araw, mahiya kang magkasala. Mahiya kang magkasala. Mahiya kang gumawa ng kasalanan dahil kasama mo ang Diyos. Di ba pag kasama mo yung malaking tao, kilala mo, aba, napakaingat mo sa iyong lakad, sa iyong kilos, dahil nahihiya ka sa mga malalaking tao. Pero, how much more kung Diyos ang kasama mo araw-araw? Mahiya kang gumawa ng kasalanan. Kaya nga, pagkakasama mo ang Panginoon, ano itinuturo? Mabuti. Hinihingi ng Panginoon sa iyo, gumawa ng may kaganapan. Merong pag-ibig sa kaawaan at lumakad ng may kababaan kasama ang Diyos. Mga kapatid. Kaya hindi kailangan ng Diyos yung ma-pride. Hindi kailangan ng Diyos yung tinatawag nating mapagmalaki. Ang kailangan ng Diyos, mga kapatid, kasama niyang may kababaan, mga kapatid. Pag mayroon kasing kababaan sa tao, mas masunurin ka. No? Mas maunawaan mo yung pagsunod, mga minamahal na mga kapatid. No? Kunti na lang. Kaya ang sabi dyan, kung inyong titingnan, mga kapatid, may kabaligtaran yung sinipin ni Mikas sa Deuteronomio. Yung gumawa na may katwiran, sundin ang mga utos. Ibigin ang kawaan, umibig at maglingkod sa Diyos. Lumakad na may kababaan, kasama ng Diyos, matakot sa Diyos at lumakad ayon sa kanyang paraan. So yung ating paraan, iba sa paraan ng Diyos. Kaya mas maganda na sundin natin ang paraan ng Diyos kaysa ating paraan, sapagkat kapag paraan natin ang sinusunod, karamihan, failure ka. Pero pagka paraan ng Diyos, Jeremias 29:11. Sino naka-memorize niyan? Wala. Memorize niyo yan, ha? Jeremias 29:11. No? Andyan nakasulat yung napakagandang plano ng Diyos para sa iyo at sa akin, mga kapatid ko. And the last one, mahalaga yung pagpapanumbalik, mga kapatid. Sabi ni Daniel sa kanyang aklat, at aking itingin ang aking mukha sa Panginoong Diyos
upang humanap sa pamamagitan ng panalangin at ng mga samo, ng pag-aayuno at pananamit ng magaspang at ng mga abo. Dito mga kapatid, binabanggit sa panalangin ni David, yung pong ang kautosan ni Moises ng 2 beses. Referring to the book of Deuteronomy mga kapatid. No? Sabi dito, sa talatang 11, natulungan nito si Daniel na maunawaan kung bakit naipatapon ang Israel. O di ba na ipatapon? At sa talatang 13, natulungan nito si Daniel na unawain ang hustisya at awa ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga naging sikat si Daniel, no? Mga minamahal. Dahil bagaman siya ay naging captive, no? Captive siya. At kasama yung kanyang mga friends, hindi nawala yung kanyang takot sa Diyos. Hindi nawala yung kanyang pagiging tapat sa Diyos. At hindi nawala yung kanyang lifestyle na laging tumatawag sa Diyos, mga kapatid. Kahit bawal sa kanilang manalangin, sa kanyang kwarto, lagi siyang nakaluhod, mga kapatid, tumatawag sa Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. At alam ba ninyo, mga minamahal, ang sabi riyan, pinarusahan ng Diyos ang kanyang bayan dahil sa kanilang pagrebelde. Gaya ng kanyang hinula, gayon pa man may pag-asa kung lalapit sila sa Diyos at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Ibabalik sila ng Diyos gaya ng ipinangako niya kay Moises sa Deuteronomy 4:30. Gaano man kasama ng tao, mga kapatid, gaano man ka makasalanan, kapag ikaw ay manumbalik sa Diyos, mga minamahal, tatanggapin ka ng Panginoon ng buong puso, mga kapatid. No? Ito na talaga. At sa buhay ni Daniel, nakilala ng hari, no? Yung Diyos na totoo na dapat paglingkuran, mga kapatid ko. Bakit? Kasi walang makapagpaliwanag ng kanyang mga panaginip. And only Daniel, mga kapatid, ang nakapag-interpret ng tamang interpretation. Kaya ang sabi ni Mrs. White, mga minamahal na mga kapatid, inuutos ng Diyos na ikumpisal natin ang ating mga kasalanan at ibaba natin ang ating mga puso sa Kanya. Ngunit, dapat magkaroon din tayo ng tiwala sa Kanya bilang mapagmahal na Ama na hindi tatalikod sa mga naglalagak ng tiwala sa Kanya, mga kapatid. Kaya nga, mahalaga una ikumpisal natin, mga kapatid. Hindi sa hari, sa Diyos. And then, mga kapatid, Diyos, mga minamahal, na may kababaan sa ating puso at sabi rito, mahalaga, kapag lumapit ka sa Diyos, may pagtitiwala. Tandaan nyo ito ha, mahalaga yung pagtitiwala. O di ba ga, pag lumapit ka sa isang tao, mangungutang ka, ha? Pautang naman, no? No, magtiwala ka mo. Babayaran kita sa loob ng 20 taon. 20 taon. Kasi pag sabihin mo, sunod na buwan, wala yan mga kapatid. No? Huwag ka maniwala. Mga minamahal, mahalaga sa Diyos tayo magtiwala. Kaya nga, pag may problema tayo, lagi niyong tatandaan, huwag kang lumapit una sa tao. Doon ka sa Diyos lumapit. Unahin mo ang Diyos. Lumuhod ka, Panginoon. Pupuntahan ko itong isang kapatid. No? So ganito, dapat may pagtitiwala. At kapag ka nagtitiwala kang hindi ka pababayaan ng Panginoon, ay ang sabi ng Biblia, ang Diyos din ay hindi tatalikod sa iyo, hindi tatalikod sa mga taong inilalagak ang kanilang tiwala sa Kanya, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, lagi nating tandaan, mga minamahal, ang aklat ng Deuteronomyo, nandyan pa rin at nakakoted yan sa iba't ibang mga books at nagpapaalala na ito'y mayroon pong importansya lalo na sa ating pagiging sunod, mga minamahal na mga kapatid. No? May the Lord's blessings be with you sa atin pong Sabbath School lesson. Maraming salamat at happy Sabbath, mga kapatid.